This love is deeper than simple words can say. You go before me, you make a perfect way. My one desire is to give you Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Midweek Fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mabuting pagkakataon na binigay po sa atin sa gabing ito. Sige po, simulan na po natin ang gawain sa pakikinig po ng papuring awit. Minsan pa, palakpakan po natin. Come on all together, let's worship Him. Come on church, let's clap our hands and praise the Lord. We pray. Let's celebrate. Hallelujah. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness.
your word like you said you would. 'Cause through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Mercy, your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. You are great, oh Lord. Hallelujah. Whoa. Yeah. Praise. Come on, church, let's continue to worship the King of Kings and Lord of Lords. He's good all the time, amen. Hallelujah. Praise. I'll praise in the valley. I'll praise in the mountains. Yes, Jesus. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. Oh, I'll praise when outnumbered, and I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. We're gonna praise the name of Jesus. I praise 'cause I know you're still in control. Oh, my praise is so ever. It's more than sound. This praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We're gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God, it's alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, Jesus. Come on, church, let's declare it. I praise God to sovereign, praise God to reign, praise God to rose and defeated the grave. I praise God you're faithful, praise God you're true, praise God there's nobody greater than you. I praise God to sovereign, praise God to reign, praise God to rose and defeated the grave. I praise God you're faithful, praise God you're true, praise God there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
glory, glory to the highest, oh Jesus. Thank you, Lord, for this privilege to worship you in spirit and in truth, Lord. Thank you for this joy, Lord, in our hearts, Lord, na ikaw yung patuloy na nagbibigay ng dahilan sa amin, Panginoon, na makapagpuri sa iyo, Lord Jesus. Lahat ng pasasalamat namin, Panginoon, lahat ng biyaya, lahat, Lord, na meron sa amin, it's all because of you, Lord Jesus. Everything in our lives is all because of your grace, and it's all about you, Lord. And right now, we just want to continue to worship your name, to lift your name on high, Lord. Panginoon, nandito kami ngayon, nagpapahumbaba, nagpupuri, umaawit, Lord, sa iyong harapan. And Lord, we just want to thank you for everything you've done in our lives, Lord. Sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon, pangangailangan, karamdaman, Lord Jesus. Sa bawat pangarap, Panginoon, sa bawat pananalangin na ikaw ang naging kasagutan, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tunay nga, Lord, na ikaw yung dakila, ikaw yung higit sa lahat, Panginoon. Panginoon, wala na kaming ibang hihilingin pa because higit ka pa sa lahat, Lord. Right now, we just want to surrender, Lord, kung ano po yung mga nasa puso namin, sa buhay namin, all our hopes, our plans, even, Lord, yung mga pagsubok namin, Lord, we lift them up to you right now, Lord, because we believe, Lord, you are the name above all names, Lord Jesus, and nothing is impossible with you, Lord. And let our praises, Lord, Panginoon, mas higit pa, Panginoon, sa mga worries namin, Panginoon, sa fears namin, Lord Jesus, right now, Lord. We just want to acknowledge your presence, your glorious presence in this place. Brothers and sisters, let's sing from our hearts. Let's declare how good our God is. He is worthy of our praise. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Remember His works. Remember His words. Remember His goodness, His faithfulness, His grace in your lives. Hallelujah. Come on, church, all together. Let us lift our hands, our praises, our songs, our hearts to the King of Kings and Lord of Lords, Jesus. Hallelujah. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're
Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ngayon naman po, hihanda na po natin ang ating sarili at natako na po tayo sa pinakamahalaga, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon po, nasa series pa rin po tayo na Encountering Jesus and His Healing na ibabahagi po ng ating kapatid, Sister Marisa Aguilar, sa topic na Blind Bartimaeus. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama muna po tayong manalangin para humingi ng karunungan bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Aming Ama sa langit, muli po ay nagpapasalamat kami sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapakinig ng iyong mabiyayang salita. Ama, dalangin po namin na ang iyong banal na spirito ang siyang gumabay sa magbabahagi ng iyong mga salita, gayon din po sa lahat ng makakapakinig nito. Upang Ama, yung mga salita mo na mapapakinggan ay hindi lamang po mapakinggan, kundi ito po ay lubos na maunawaan nang sa gayon, ang mensahe na nais mong iparating sa aming lahat ay lubos naming maunawaan upang magdulot ng biyaya gaya ng iyong niloloob. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating series na Encountering Jesus and His Healing, ang ating pong paksa na pagninilayan sa gabing ito, ayon pong pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa bulag na si Bartimeo. Sino ba si Bartimaeus? Who was Bartimaeus? Si Bartimaeus po was an outcast. Pag sinabing outcast, ito po yung person rejected by society. Mga tao na itinakwil ng lipunan. Siya rin po ay isang pulubi at isang bulag. Hindi po si Bartimaeus ang unang bulag na pinagaling ni Jesus. But there is something very significant that we can learn from Bartimaeus. What was so special about blind Bartimaeus? Ano ba yung special kay Bartimeo? Basahin po natin ang kanyang storya sa Marcos 10:46-52. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Pinatatawag ka ni Jesus. Sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di, nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Ano nga ba ang espesyal kay Bartimaeus na isang bulag? Ang espesyal kay Bartimeo ay ang kanyang pananampalataya. His faith. The story of blind Bartimaeus is a testimony of one man's determination to be healed. Yung pong storya ni Bartimeo ay isang patunay, isang pagsaksi ng isang lalaki na mayroong determinasyon o porsigido na
makatanggap ng kagalingan mula kay Jesus. Noong araw po na yon, si Jesus po he was walking through Jericho. At si Bartimaeus po, na son of Timaeus, narinig niya na si Jesus of Nazareth was passing by. Narinig niya sa mga tao na si Jesus ng Nazareth ay dumadaan. So, alam ni Bartimeo na hindi niya magagawa na lumapit kay Jesus. Una, dahil siya bulag, at dahil na rin si Jesus ay pinalilibutan ng napakaraming tao. So, ang ginawa po ni Bartimaeus, he called out to Jesus. Tumawag siya kay Jesus. At ang sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. So sa sigaw po na to, sa tawag po ni Bartimaeus na to kay Jesus, makikita po natin na even before Bartimaeus had personal contact with Jesus, naniniwala na siya na si Jesus ang Mesiyas. Sapagkat yung Son of David po ay ang term is the term Matthew used in his gospel to prove to the Jews that Jesus was the promised Messiah. So ito pong titulo na to, itong title na to na tinawag ni Bartimeo kay Jesus, ito po ay reference dun sa messianic promise na mababasa po sa Isaiah 9:6-7, kung saan binanggit na ang tagapagligtas o ang Mesiyas ay manggagaling sa lahi ni David, na ang paghahari ay magpakailanman. So this title, the Son of David na title na tinawag ni Bartimaeus kay Jesus is in reference dun sa promise of the coming Messiah na nakasulat sa Isaiah 9:6-7. At ang sabi po, yun daw pong Messiah, ay Mesiyas na darating ay manggagaling sa lahi ni David. So, habang ang mga Pariseo po ay kine-question yung authority ni Jesus at siya'y inihanay pa dun kay Beelzebub o yung isa sa 7 demonyo, si Bartimaeus po na isang bulag was sumisigaw sa malakas na boses at tinawag si Jesus na Jesus, anak ni David. So, yung mga tao po, the people were tried their best, tried to get him to be quiet. Pinatatahimik nila si Bartimaeus. But si Bartimaeus po he was completely focused on Jesus. So hindi po siya nagpatahimik. Hindi siya napatahimik ng mga tao. Kahit na mga tao ay pinapatahimik siya para tumigil siya sa pagsigaw, hindi po siya tumigil. So yung kanyang mga sigaw ay nakuha ang atensyon ni Jesus. His cries got the attention of Jesus, who asked the people around to bring Bartimaeus to him. So nung ma-realize po ni Bartimeo na si Jesus ay huminto para makipag-usap sa kanya, ang ginawa po ni Bartimaeus, inihagis niya yung kanyang balabal at tumakbo siya papunta kay Jesus. At sinabi niya kay Jesus yung kanyang greatest desire, at yun ay ang makakita siya. So hindi na kinailangang hawakan pa ni Jesus si Bartimeo para siya ay pagalingin. He just spoke the word. Jesus just spoke the word, and immediately nakakita po si Bartimaeus. So yung pananampalataya ni Bartimeo, ang sabi ni Jesus, yun ang yun ang dahilan kung bakit siya gumaling. Yun ang kaya siya naging buo ulit. So, ano po ang dahilan ano ba yung significance kung bakit inihagis ni Bartimeo yung kanyang balabal? Para po maintindihan natin yung meaning, for us to understand the meaning and significance of Bartimeo's cloak shrugging moment, we need to know the culture of the times.
para maunawaan natin yung kahulugan ng paghagis ni Bartimeo ng kanyang balabal, kailangan malaman po natin yung kultura nung mga panahon na yon. Nung panahon po na yon, in ancient times, ang balabal po ay isang napakahalagang piece of clothing. Ito po ay nagsisilbing outer garment at blanket tuwing gabi. Ang sabi po sa Exodo 26 to 27, kapag may nagsalita sa inyo kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pangbalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. At sa Deuteronomio 24:12 to 13, ito naman po ang sinasabi, kung balabal ang sanla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla. Dapat maibalik yon sa kanya paglubog ng araw, sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong Yahweh. So sa Bible verses po na ating binasa, makikita po natin yung kahalagahan ng balabal during the time of Jesus. So, kaya nga po, makikita natin yung napaka-crucial, napakahalagang role or gampanin nung balabal sa buhay ng mga Israelita noong mga panahon na yon. Noong mga panahon po na yon, ang balabal po, yung cloak, was an important piece of clothing which served as an outer garment as well as blanket or kumot tuwing gabi. Napakahalaga ng balabal ng mga panahon yon, kaya nga sinabi po sa Bible na hindi dapat mapagkaitan ang mga tao na yung sa kanilang balabal. No one must be deprived of their cloak kapag ito ay ginamit bilang pang-secure, bilang prenda o collateral sa loan. So, the fact po na yung balabal ay ginamit during that time as collateral sa isang loan, ito po ay nagpapakita na ito ay may halaga. At subalit, sa kabila ng halaga ng balabal, makikita po natin sa storya na kahit na nung after being healed, pagkatapos pong gumaling, hindi na minention ng Bible na binalikan pa ni Bartimeo yung kanyang balabal bago siya sumunod kay Kristo. Sa halip, binanggit po dito na he willingly walked away from his all-important cloak. Hinagis nga po niya at hindi na po binanggit ng Biblia na binalikan niya. So, pinaniniwalaan po ng Bible scholars na para kay Bartimeo na isang bulag, yung kanyang balabal ay napakahalaga po para sa kanyang pamamalimos. Si Bartimeus po ay nasa tabi ng daan at maraming tao ang nagbabalik-balik at marami sa kanila ay naguhulog ng mga coins bilang limos sa kanya. So, pinaniniwalaan po na yung balabal ni Bartimeo ay nilapag niya sa harapan niya para doon po ihagis ng mga tao yung mga barya na hinahagis sa kanya. Dahil kung wala po yung balabal, mangangapa pa po si Bartimeus kung saan hinagis o saan nilagay yung mga barya na binigay sa kanya bilang limos. Without his cloak, he would have had difficulties collecting the alms that were given to him. Kung wala po yung balabal, sigurado pong mahihirapan si Bartimeus na maipon yung mga limos na ibinigay sa kanya. Kasi kung saan po yun mahahagis,
bulag po si Bartimeo, so mangangapa pa po siya. So pinaniniwalaan po na yung kanyang balabal ay ginamit niya as paraan para maipon niya o masinop niya yung mga limos na binigay sa kanya ng mga panahon na yon. So, doon po sa ginawa ni Bartimeus na hinagis niya yung balabal nung siya ay tinawag ni Jesus, nung nalaman niya na si Jesus ay huminto para kausapin siya, yung throwing off of his cloak was a show of faith for Bartimeus. Pinapakita po nito na nanalig si Bartimeus na siya ay mapapagaling ni Jesus. At dahil nanalig siya na siya ay mapapagaling ni Jesus at hindi na siya magiging bulag, hindi na niya kailangan yung balabal, ay yung cloak o yung balabal. So, yung kanyang paghagis ng kanyang balabal was a show of faith. Na alam niya, nanalig siya na siya ay pagagalingin ni Jesus. At ito po ay isang nagpapakita rin ng desire ni Bartimeus to free himself of impediment. Pinaniniwalaan po na isa pa sa reason kung bakit hinagis na ni Bartimeus yung kanyang balabal dahil nung tawagan siya ni Jesus, yung bigat po ng balabal, kung ito po ay kung nasa kanya pa po yung balabal na yun at nakalagay po sa kanyang katawan, ito po ay magiging dahilan para magiging pabigat para siya ay makalapit kay Jesus. Kasi ito po ay very long daw po. Mahaba yung mga balabal nung panahon na yun at hindi lang po mahaba kundi mabigat pa siya. So magiging hadlang po o magiging impediment yung para mapadali yung paglapit niya kay Jesus at maaari pa pong maging cause ng accident niya dahil siya po ay bulag at baka siya ay matalisod pa dahil doon sa balabal. So, yung paghagis po ni Bartimeus ng kanyang balabal bago siya nung siya ay lumapit kay Jesus, it was both a show of faith, pagpapakita ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pananalig, at pagpapakita ng kanyang desire na sa kanyang paglapit kay Jesus ay walang maging sagabal. So ano po yung mga lessons na mga aral na pwede nating matutunan from the story of Bartimeus? Una po, do not let anybody silence your voice or dampen your enthusiasm when you are pursuing Jesus. Sa iyong paglapit kay Jesus, huwag mong ahayaan na mayroong magpatahimik sa iyo o kaya yung maging daan para mawala ka ng interest na lumapit sa Kanya. So, nakita po natin sa storya na nung marinig ni Bartimeus na si Jesus ay nandun, nagdadaan, talagang sumigaw po siya. He enthusiastically called to Jesus. Dahil nanalig siya na mayroon siyang pagkakataong alam niya na siya ay mapapagaling ni Jesus kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makalapit dito. So, hindi kaya ni Bartimeus na lumakad sa dami ng tao na yon. So, ang ginawa niya, ginamit niya yung resource na available para makuha niya ang pansin ni Jesus. At ano po yung ginamit niya na resource para makuha niya ang attention ni Jesus? Yung kanyang boses. He used the one resource that he had, his voice. Pero ang ginawa po ng tao, siya ay sinaway and sinubukan na patahimikin sa pagsigaw si Bartimeo. But ano po ang ginawa ni Bartimeo? Hindi po siya nagpapigil sa pagsigaw. Lalo pa siyang sumigaw, nagpatuloy siya sa pagsigaw para marinig ni Jesus ang kanyang boses. Bartimeus did not allow anyone to silence his voice. Likewise, in our pursuit of having a relationship with God through Jesus, we should not let anyone silence our voice either. Sa atin pong paglapit kay Jesus, hindi rin natin dapat hayaan na may mga tao o merong pumigil sa ating paglapit sa Kanya o merong pumigil sa atin para
ipahayag natin ang tungkol kay Jesus. When we are seeking Jesus, don't let the voices of the world drown out our own cries for help. Press on with unwavering faith, no matter the obstacle. So ulitin ko po ang unang lesson sa story ni Blind Bartimaeus. Sa paglapit kay Jesus, wag nating hayaan ang sino man o anuman sa mundong ito para pigilan tayo sa paglapit sa Kanya at pigilan yung mawalan tayo ng interest para magpatuloy tayong lumapit sa Kanya at tuluyan siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Another lesson sa story ni Bartimaeus is do not pay attention to the crowd. Huwag po tayong nakikinig doon sa karamihan ng mga tao sa mundong ito. Yung kataong nasa paligid po ni Bartimaeus during that time, sila po ay gumawa ng they tried to silence Bartimeo. Sinubukan nilang patahimikan si Bartimeo nung si Bartimeo ay sumisigaw kay Jesus. Subalit, nung sinabi na ni Jesus, nung minto si Jesus para kausapin si Bartimeus, itong mga tao to na pumipigil kay Jesus na pumipigil kay Bartimeus na sa kanyang pagsigaw, sila din yung tao ngayon na nag-encourage kay Bartimeo. Ang sabi nila, cheer up, come on, he's calling you. Na sila naman ngayon nagpaano kay Bartimeo na tinatawag siya kaya ng Panginoon, lumapit ka. So, ito pong the same person na to na ngayon nag-encourage sa kanya na lumapit kay Jesus dahil tinatawag siya ni Jesus, ito rin po yung tao na nung una ay pinipigilan siya sa pagsigaw para marinig siya ni Jesus. So ano po yung lesson dito? We cannot listen to the crowd because the crowd is changeable. Marami pong tao na kumbaga sa term po na is palimbing. Kung ano yung kung saan sila makikinabang, kung saan yung papabor sa kanila, kung saan yung parang bida-bida sila, dun sila. So, the crowd is changeable. They are responding to external stimuli which is prone to change. So, if we are going to follow our purpose, kung we have to base our decisions on a standard that doesn't change. Kung atin pong susundin kung ano po yung purpose natin sa buhay, kung purpose na nilikha tayo ng Diyos. Sa ating paggagawa ng desisyon para masunod po natin yung purpose natin sa buhay, ang decisions natin hindi pwedeng based doon sa sinasabi ng mundong ito. Hindi base doon sa sinasabi ng karamihan sa mundong ito na nagbabago. Dapat ang decision natin, when we follow our purpose, when we pursue our purpose, kung ano yung layunin ng Diyos para sa atin, our decision should be based on sa standard na hindi nagbabago. Ibig sabihin, hindi sa standard ng mundong ito. At ano po yung standard na hindi nagbabago? Ang standard ng Diyos. God never changes. Kung ano siya yesterday, kung ano siya today, kung ano siya tomorrow and forever, hindi po siya magbabago. Kaya po sa ating pagdedesisyon to follow our purpose in life, we should use as our measuring stick the one who created us, the one who loves us with an everlasting love, ang ating pong Panginoon. Our actions should be based on what God says rather than on what the world dictates. So again, ang second lesson po from the story of Bartimeo, do not pay attention to the crowd. Huwag ang standard ng mundong ito ang atin pong susundin. Huwag ang standard ng mundong ito ang atin pong pakikinggan. Ang standard ng Panginoon ang dapat nating masunod. Not
what the world says. Another lesson that we can learn from the story of Bartimaeus is our relationship with Christ is personal. When Bartimaeus called out to Jesus, he stopped. Nung si Bartimaeus po ay tumawag kay Jesus, huminto po si Jesus. Huminto si Jesus na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo, ang hinihintay na Mesiyas. Siya ay huminto nang marinig niya nang marinig ni Jesus si Bartimaeus. Hindi lang po siya huminto, naghintay siya. Naghintay siya na may magsabi kay Bartimeo na tinatawag niya siya ay pinatatawag niya, na gusto niyang makausap si Bartimeo. He waited for Bartimeo to make his way for him. Huminto si Jesus, naghintay siya na may magsasabi kay Bartimeo na pinatatawag niya siya, at naghintay siya na makalapit sa kanya si Bartimeo. At naghintay din siya para mapakinggan yung request ni Bartimaeus. Si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, He stopped for a man that many people of today, especially people who have influence and power, wouldn't have given the time of day. Si Jesus na anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas, huminto siya kay Bartimeo na ang tingin ng tao ay outcast, ay yun nga po, reject, isang walang kwentang tao, walang kabuluhan na tao. At sa panahon po natin ngayon, meron po bang mga people na may mataas na katungkulan na hihinto sa tawag ng isang pulubi? Meron po bang ruler, may king, meron po bang mayroon po bang leader ng isang bansa o kahit na yung mga government official na lang po sa mga local? Pag tumawag po pa kaya ang pulubi ay hihinto sila at maghihintay? Alam naman po natin ngayon ang tao na may mga authority and power parang mahirap silang abutin at hindi sila basta-basta mag-aaksaya ng panahon sa mga tao na kino-consider ng lipunan na walang kwenta. And during that time, in a society where physical ailments were believed to have been a punishment for sin, blind Bartimaeus was considered a nobody. Nung panahon po na yon, yung sakit po ay kino-consider na iniisip na tinuturing na parusa sa kasalanan. Kaya po si Bartimeo ay tinuturing na walang kwentang tao. So, habang ang mundo ay itinuring, habang ang mga tao ng panahon na yon ay tinuring si Bartimeo na walang kwenta at reject ang ating Panginoon, si Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, the only begotten Son of God, siya ay huminto at naghintay para makalapit sa kanya si Bartimeo. Ano po ang ipinapakita nito at ano ang lesson na gustong ipakita sa atin? Our God is a relational God. Ang Diyos ay Diyos na gusto po yung magkaroon tayo ng relation sa Kanya. He wants every human being without discrimination to have an intimate relationship with Him through His Son, Jesus Christ. Ang nais po ng ating Diyos, ang ating Ama sa Langit, ang lahat ng Kanyang nilikha, ang lahat ng tao na Kanyang nilikha, walang diskriminasyon, mayaman, mahirap, hindi malakas, mahina, anuman yung magkakaiba. Walang pagkakaiba, lahat gusto ng Diyos na magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus.
Our walk with Jesus is not about religion or tradition. Yung pagkakaroon po natin ng personal na relasyon kay Jesus, hindi po ito reliyon. Hindi din po ito pagsunod sa tradisyon. It is a deep personal connection. It is about you, it is about me, it is about us and God, not about what others think or say. Hindi kung ano yung iniisip o sinasabi ng tao sa atin. So, ang lesson po sa atin, if we do not keep our eyes firmly fixed on Jesus, and allow anyone to or anything to distract us from having a personal relationship with God, this intimate relationship will not be possible. Yung nais po ng Diyos na magkaroon ng intimate relationship sa atin, sa lahat ng tao, hindi po ito magiging posible kung ang tao ay hindi itutuon ang kanyang paningin kay Kristo at pababayaan na yung mga bagay o yung mga tao sa mundong ito ay ma-distract sila para sa magkaroon sila ng personal na relasyon kay Jesus. Kung hahayaan ng tao na yung mga bagay sa mundong ito ang maging sagabal sa kanilang pakikipagrelasyon sa kanya sa pamamagitan ni Jesus, kung hahayaan ng tao na yung mga tao sa mundong ito ang magiging sagabal sa kanyang pakikipagrelasyon kay Jesus, hindi nga po mangyayari yung kalooban ng Diyos na ang bawat tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Jesus upang ang bawat tao ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng assurance na sa kanilang pagtatapos ng kanilang buhay dito sa lupa ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. At habang sila ay nandito sa lupa ay ma-enjoy yung buhay na ganap at kasiya-siya. Like Bartimaeus, we need to focus on God and Him alone. Gaya ni Bartimaeus, dapat ang tao po ay nakafocus lang sa Panginoon at sa Kanya lamang. We have a race to run, and we can only do that when we pay attention to the path set before us and not allow ourselves to get distracted by what other people say to or about us. Lahat po tayo ay may takbuhin at takbo lang po tayo na matatapos lang po natin yung ating takbuhin kung nandun ang ka-focus po tayo dun sa daan na tinuro sa atin ng Diyos na ating tatahakin. At hindi po natin babayaan na habang tayo ay tumatakbo patungo dun sa hangganan na nais ng Diyos na atin pong marating, kung haayaan po natin yung mga tao na hindi po natin dapat hayaan na ma-distract tayo ng mga bagay o mga tao sa paligid natin para marating natin yung ating hangganan na nilalaan sa atin ng Panginoon. So ulitin ko po, yung ating relasyon kay Jesus Christ, hindi po siya relihiyon, hindi siya tradisyon. It is a personal relationship with Jesus Christ. Tandaan po natin, no religion can save us. Only a personal relationship with Jesus can save us. So, ang gusto po ng Panginoon, we must keep our eyes firmly fixed on Jesus. Ituon po natin ang ating paningin kay Jesus gaya ni Bartimaeus. At huwag pabayaan na yung mga ingay ng nasa paligid, yung mga bagay na humahadlang sa paligid, huwag pabayaan na ito ay magtagumpay sa pagpigil sa paglapit natin kay Jesus at sa pagbibigay natin ng ating pagtuon ng ating pansin sa Kanya.
Ano pa po ang isang lesson sa story ni Bartimeo? Ang sabi po sa Hebreo 12:1-2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano po ang sabi sa verse? Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Again, gaya po ng kasasabi ko lang kanina, we all have a race to run. At habang we are all running the race, sabi po, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. At sa ating pong pagtakbo, while we are running the race toward dun sa hangganan na dapat na gusto ng Diyos na marating natin, dapat nakatuon ang ating paningin kay Jesus. At habang nakatuon ang ating paningin kay Jesus, napakalaga daw po na tanggalin natin ang anumang balakid na kumakapit, anumang balakid, at ano po yun, yung mga kasalanan kumakapit sa atin. Obstacles will be put in our way. Be ready to cast them aside. As Christians, we are encouraged to lay aside every obstacle or anything that will block us from God. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay hinihikayat na sa ating pagtakbo doon sa race na ating that has been set before us, isang tabi po natin, tanggalin natin yung lahat ng magiging balakid, yung lahat ng magiging hadlang sa atin sa Panginoon. Like Bartimaeus na hinagis yung garment, yung balabal sa kanyang paglapit kay Kristo, we must be willing to cast aside our garments. Ano man 'yan, hindi po damit lang sa pagkakataon to. Sa atin po marami kasing mga garments na matutuning yung career natin, yung mga dreams natin, yung mga tao na even yung mga taong malapit sa atin na pumipigil sa atin na lumapit kay Jesus. Yan po yung mga garments that we must be willing to cast aside and make a decision to pursue God even when all the things in the world are getting in our way. We must be willing to let go of the things in our life that we are clinging to, things that define our identity or security, and pursue Jesus with all our hearts. Sa story po ni Bartimaeus, kung paano po si Bartimaeus ay bagamat siya isang pulubi na maituturing mo po na napakahalagang possession niya yung balabal eh. Kasi hindi lang po ito protection niya sa lamig, protection niya tuwing gabi. Ito po ay considered tool of trade dahil ito po ay nakatulong sa kanya sa kanyang pamamalimos. Masasabi mo po na ito po yung pinakamahalagang possession ni Bartimeo. In fact, pwedeng sabihin na yun lang ang kanyang mahalagang possession eh. And yet Bartimaeus was willing to cast aside, to throw his cloak when Jesus called him. So, ang lesson po sa atin, maraming obstacles sa ating paglapit kay Jesus. Maraming obstacle na pag tinanggap mo na si Jesus, hindi po natatapos ang obstacle doon. Mas lalo pa pong dumadami ang obstacle as you get closer to Jesus.
Marami mga pagsubok na magiging hadlang para ikaw ay mag-grow ka sa iyong faith. Mag-grow closer to Jesus para ikaw ay mamunga. Like Bartimaeus, we must be willing to let go of all these things na ating pinanghahawakan, ating pinahahalagahan. Mga possession na parang status ko na natin, parang ito na yung identity natin, ito na yung nagpapatunay na ikaw ay magaling, ikaw ay matalino, ikaw ay sikat. Parang yung mga bagay na parang ito na yung form of security natin. We must be willing to cast them aside as we pursue Jesus with all our hearts. Ano pa po ang mahalagang lesson sa story ni Bartimaeus? The power of faith, ang kapangyarihan ng pananampalataya. When Jesus called Bartimaeus, immediately he threw aside his garment. Nang tinawag ni Jesus si Bartimaeus, agad-agad inihagis ni Bartimaeus yung kanyang balabal at lumapit siya kay Jesus. Ito po ang nagpakita ng lalim ng pananampalataya ni Bartimeo at yung kanyang commitment na makalapit kay Jesus. Yung garment po, ulitin ko po, yung balabal ni Bartimeo was more than just a piece of clothing. Hindi lang po ito isang parang damit o parte ng kanyang kasuotan. It was a symbol of his identity as a beggar, as his means of survival. Ito po yung simbolo ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang pulubi. Ito po yung kanyang means of survival. Ito yung nagpo-protect sa kanya sa gabi, sa lamig, at ito po yung kanyang ito yung kanyang means of securing himself. Yet in that moment, when Jesus called him, Bartimaeus demonstrated that his relationship with Jesus mattered more than anything else. Sa kabila ng napakahalaga kay Bartimaeus ng kanyang balabal, sa oras na tinawag siya ni Jesus, pinakita ni Bartimaeus na ang pinakamahalaga nung oras na yon ay ang pagkakaroon niya ng personal na relasyon kay Jesus. Bartimaeus was willing to leave behind the very thing that defined his existence to pursue the one who could truly transform his life. Naging willing si Bartimeo na iwanan yung bagay na nagde-define ng kung sino siya at yung bagay na means of his survival para hanapin, para makalapit kay Jesus na alam niya ang pinakamahalaga at alam niya na magbabago ng kanyang buhay. Kitang-kita po sa ginawa ni Bartimaeus, sa ginawang pagpili ni Bartimaeus na bigyan ng priority si Jesus. Kitang-kita yung katuparan ng sinasabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So, pinakita po, this is a powerful lesson for us as well. Yung nangyari po, yung pinakita, yung show of faith po ni Bartimaeus is a powerful lesson for all of us. Na faith has a profound effect on our lives. Over and over, sinasabi po sa banal na kasulatan na yung relation of one's faith in relation to healing, kung gaano kahalaga yung pananampalataya sa hinihiling na kagalingan sa hinihiling natin na kagalingan. And it is our faith that determines what we will receive from Jesus. Yung kagalingan po na hinihiling natin kay Jesus, napakahalaga po
ng kagalingan, ang faith ng pananampalataya natin na kaya tayong pagalingin ni Jesus at pagagalingin tayo ni Jesus. If we have little faith, we will receive little. Pag maliit ang ating pananampalataya, maliit daw po ang ating tatanggapin. Pero tandaan po natin, sinabi ni Jesus, if we have faith as a mustard seed na napakaliit lang, kaya daw po nating we could move mountains. So isipin na lang po natin, isang trahedya na isipin na kaya natin hindi tinatanggap yung ating hinihiling, kagalingan, na makalaya dun sa mga kasalanan na maalipin sa atin, na kaya pala natin hindi tinatanggap, ay we do not even have the faith of smallest seed. Why? Bakit? Bakit wala tayo yung pananampalataya na kasing liit man lang ng mustasa? Because we often cling to the things of this world. Mas nananampalataya pa tayo sa mga bagay sa mundong ito. Yung garments that define our identity, our security, our comfort. Salamat, Bartimaeus showed us that when we truly encounter Jesus, nothing else matters. Kung tunay po na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, wala na pong ibang mahalaga pa. Our relationship with Him must be the priority, the driving force in our lives. Kung tunay natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, siya na po ang pinakamahalaga. Siya na yung pinakamahalaga para sa atin. Siya na po yung magpapatakbo ng ating buhay. Siya na po yung magiging daan sa katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos at lahat ng mga magagandang plano ng Diyos para sa atin. Pinakita po sa storya ni Bartimaeus kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Naalala ko po tuloy kung gaano yung salamat sa Panginoon na binayayaan niya ako ng pananampalataya nung ako po ay sinabihan ng doktor noong 2009 na hindi na po ako gagaling sa glaucoma ko. Naalala ko na naman po na salamat sa Panginoon na kung hindi po ako nanampalataya, sa biyaya na rin po ng Panginoon, alam ko po na yung pananampalataya na ako'y gagaling ay galing din sa Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Kung hindi po ako nabiyayaan ng pananampalataya na sa kabila ng sinabi ng doktor na habang buhay na po ako na magkakaroon lang ng maggagamot at hindi na daw po ako gagaling at may posibilidad pa na mabulag isang araw. Kung hindi po ako nabiyayaan ng pananampalataya, sigurado po na bulag na po ako ngayon. Salamat sa Panginoon, even yung faith is a grace from God. Kaya mga kapatid, lagi po nating hilingin sa Panginoon. Ang Diyos po hindi siya madamot. Kapag hiniling natin sa Kanya at nakikita niya mula sa ating puso yung sincerity natin na tayo ay patuloy na lumago sa pananampalataya, na tayo ay patuloy na manampalataya sa Kanya sa kabila ng maraming bagay sa mundong ito na exactly the opposite ng ating pinananalikan. So sa buhay ni Bartimaeus, pinakita po kung gaano nababago yung buhay ng isang tao nang dahil sa kanyang pananampalataya. Tandaan po natin yung pananampalataya natin, even that is a grace from God. Huwag po tayong magmalaki na kaya ako naligtas dahil sa aking pananampalataya, kaya ako gumaling dahil nanampalataya ako, kaya ako successful dahil nanampalataya ako. Ang lahat pa rin po ay pagpasalamat natin sa Panginoon
because even our faith, which has a profound effect on our lives, is a grace from God. Another lesson na matututunan natin sa buhay, sa story ni Bartimaeus is recognize Jesus' compassion and power to heal. As Bartimaeus approached Jesus, the Lord asked him a simple question. What do you want me to do for you? Nung lumapit si Bartimaeus kay Jesus, tinanong siya ni Jesus na isang tanong. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? This question reveals the heart of Jesus. He's not a distant, uncaring God, but a compassionate Savior who desires to meet the specific needs of those who come to Him. Ito pong question ni Jesus, pinakita po yung puso ni Jesus. Hindi po siya malayo. Hindi po siya walang pakialam na Diyos. Siya po ay isang ating tagapagligtas na sobrang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating lahat. At walang ibang desire kundi maibigay yung ating pangangailangan. Maibigay ang pangangailangan ng lahat ng lumalapit sa Kanya. Yung response ni Bartimaeus was clear and confident. Rabboni, that I may receive my sight. Gusto ko pong gumaling. Then Jesus said, go your way, your faith has made you well. Jesus, in His great mercy, granted Bartimaeus' request. Jesus restored the sight and transformed the life of Bartimaeus. Hindi po natapos doon. Then, sinabi po sa Biblia na Bartimaeus followed Jesus on the road. Naging tagasunod ni Jesus si Bartimaeus. Hindi lang po na-restore yung physical sight ni Bartimaeus, but his spiritual vision as well. Pati po yung kanyang spiritual sight ni-restore ni Jesus. Na-encounter niya si Jesus, yung the Messiah, and his life was never the same again. Tunay na tinanggap ni Bartimaeus si Jesus at ito'y naging dahilan kung bakit nabago na ang kanyang buhay at siya naging tagasunod na ni Kristo. Kagaya din po ng mga nangyari sa ating lahat na tunay na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi na po tayo ang dating tayo. Our lives were never the same again when we accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi po tayo naging perfect. We will never be perfect as long as we are still in this world. Ang pinakamahalaga po at ang tunay po na mas nakakalugod sa Diyos, yung nakikita ng Diyos na tayo po ay nagkaroon ng sincere desire na mabago ang ating buhay at makasunod sa kanyang kalooban. So as Jesus asked Bartimaeus, the Lord is asking us now. He's asking me, He's asking you now. What do you want me to do for you? Ano ba yung gusto natin na gawin sa atin ng Panginoon? Jesus desires to meet our specific needs. Maliit man yan o malaki. So anong dapat po natin gawin? Let us bring our request to Him with confidence, knowing He is our compassionate Lord and Savior who has the power to heal and to transform our life. Ano man yung pangangailangan mo ngayon, kapatid, ilapit mo kay Jesus. Kagalingan, kalayaan sa kasalanan, yung magbago ang buhay mo, hilingin mo yan kay Jesus. Nakikita na yung puso mo. Nakikita niya yung puso na mayroong sincere desire na magbago at makasunod sa kanyang kalooban. Let us bring our request to Jesus, our compassionate Savior who can heal us and transform our life. Gaya po ng ginawa niya
kay Bartimaeus. So, ano po yung mga mga nakita natin, mga bagay na we can reflect on, we must reflect on the story of blind Bartimaeus. Prior to the Bartimaeus story, meron pong story of the rich young man in Mark 10:17 to 22. Ito pong lalaking mayaman na to, batang lalaking mayaman na to, ay lumapit kay Jesus at tinanong niya kung paano, he must do to inherit eternal life. So Jesus answered him. He was provided detailed instruction on how to inherit eternal life. Sinabi ni Jesus, obey the commandments. So sabi nung young man, ginawa ko na po lahat yan, nakasunod na po ako sa lahat ng commandments. So sabi ni Jesus, meron ka pang dapat gawin. Ipagbili mo lahat ng possession mo at ipamigay mo sa mahihirap. So, when the young man heard that, he could not, and he did not follow the instructions of Jesus. He found that the way of Jesus was too difficult. It was too costly kasi sobrang yaman niya. Hindi niya magagawang ipagbili ang yaman niya at ipagpamigay niya sa mahirap. His way turned out to be to turn away from Jesus. So ang piniling way nung rich young man is yung way na palayo kay Jesus. Kung paano pinili ni Bartimeo yung way, kasi sabi ni Jesus kay Bartimeo, go your way. Hindi sinabi ni Jesus na go my way, kundi go your way. Because Bartimaeus really had an encounter with Jesus, yung way na pinili ni Bartimaeus ay yung way ni Jesus. Mga kapatid, all of us have been given a free will. Binigyan tayo ng free will ng Panginoon for us to choose. We may go our way. Nung sinabi ni Jesus kay Bartimaeus, go your way, hindi niya sinabi kay Bartimaeus na sa akin, akong way ko ang sundin mo. Pero dahil nga tunay na tinanggap ni Bartimaeus si Jesus, ando na yung wisdom sa kanya, buksan na yung spiritual sight niya. At alam niya kung ano yung way na dapat niyang piliin. So again, we have been given a free will. We may go our way, but kailangang malaman po nating lahat. Kailangan lagi po nating ilalagay sa ating mga puso at isipan, it is God's will that we choose His way in everything we do. But again, it is solely our decision whether we follow our own path or the way He has set before us. Kalooban ng Diyos na ang sundin natin ay yung kanyang paraan. Yung binibigay niyang paraan na dapat nating sundin. But decision pa rin natin kung susundin natin yung daan na gusto nating tahakin o yung daan na tinuturo sa atin ng Panginoon na dapat nating tahakin para ma-fulfill yung purpose niya sa ating buhay. Like the rich man, it seems na nakakalungkot. Maraming tao sa mundong ito, they choose the former and suffer the consequences. Maraming tao ang pinipili na yung kanilang paraan, yung kanilang daan ang kanilang piliin, hindi yung daan ng Diyos. At ang nangyayari po, sila ay nagdudulot ng hirap, they suffer because of the wrong choice. The consequences of not choosing the way of the Lord are always painful in the end. Yun pong resulta ng pagpili natin ng ating pamamaraan ay laging may sakit na dinudulot sa huli. Maaring merong pleasure sa simula. There may be pleasure at first, even a form of happiness. But what is the cost of choosing my own way? Ano ba yung cost, yung consequences kung ano yung pinili? Pag pinili natin yung ating daan. Minsan may pinipili natin yung ating daan na maaring hindi kasalanan.
Gusto mong marating yung pangarap mo, so nagmadali ka. Hindi ka humingi ng wisdom from the Lord. So yung way mo, ito yung iniisip ko na makabubuti sa akin para ma-reach ko yung pangarap ko. Wala ka namang ginawang kasalanan. Even if it is not a sin and it is something that is considered a good thing para sa iyo, kasi ito yung magdudulot ng mabuti. Mga kapatid, if it is not the way that the Lord wants us to travel, if it is not His way, it means it is not the best way, and there will be suffering in the end. Kahit na hindi pa kasalanan yung pinili mong daan, dahil ito yung sa tingin mo mas makabubuti sa iyo at ito naman ay nagdulot ng mabuti, kung hindi po ito yung kalooban sa atin ng Diyos, ibig sabihin hindi po ito yung best. At kapag hindi po ito yung best at hindi ito ang kalooban ng Diyos, in the end, kahit sa una magdulot ng mabuti, magdulot ng kaligayahan sa atin, in the end, there will be suffering. Failing to choose God's way will always result in a sense of separation from Him. And that is the greatest loss anyone in this world could ever suffer. Pag tayo po ay pag binigo natin ng Diyos na pinili natin yung ating way instead of His way, mararanasan po natin, mararamdaman po natin, may experience natin yung pagkakalayo sa Kanya. At yun po ang pinakamabigat, pinakamalaking pagkakawalan na mararanasan ng sinumang tao sa mundong ito. There is always pain in choosing our own way. Sabi, laging painful pag pinilit natin. Painful in the end pag pinili natin yung ating daan, yung ating pamamaraan. Subalit mga kapatid, painful sa atin, but have we ever asked ourselves, kanino ba mas painful? Yung pagpilit nating piliin yung ating mga daan, yung ating pamamaraan, pagpilit natin na yung daan natin ang ating tahakin sa halip na yung daan na binibigay sa atin ng Lord na sundin natin, kanino ba mas masakit? For us or for the Lord? Naisip na po ba natin kung ano po yung naramdaman ng Panginoon? Yung Creator natin na nagsasabi na He has known us from our mother's womb. Yung Creator natin na nagsasabi na He has His mind on us before He created the universe. Yung Creator natin na He has known us from eternity. Kanino kaya yung mas greater na sakit? Sa atin o sa Diyos na lumikha sa atin and who loves us with an unconditional and everlasting love? Naisip na kaya natin? Isa ba naiisip natin yung nararamdaman ng Panginoon? Naisip ba natin na, ay Diyos naman yan, wala namang mararamdaman yan? Hindi man lang ba sumasagi sa isipan natin kapag pinipilit natin yung ating mga ginagawa na alam nating hindi nakalulugod sa Panginoon? Hindi man lang ba natin naiisip ano ba ang nararamdaman ng Panginoon, ng Diyos? When I was, sa story po ni Bartimaeus, mag-reflect lang po tayo na when we keep doing our own way, Jesus is greatly saddened. Our Father is greatly saddened. The Holy Spirit is grieved. And it is as if we make Jesus continue down the road to Calvary. Pagpilit natin ginagawa yung mga bagay na hindi naman yun ang tinuturo sa ating landas ng Diyos. Pagpilit natin sinusuway ang kalooban ng Diyos at hindi natin sinusunod yung gusto niya na tahaking nating landas para sa ating ikabubuti. Tingnan, para po nating pinakpakong muli ang ating Panginoon. At sobrang kalungkutan ang binibigay natin sa ating Ama sa langit.
at sa ating Panginoon, ang Diyos ng tagapagligtas natin, na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, ang Holy Spirit na nananahan sa atin at labis na nasasaktan every time we do not follow His leading. Tayo pong mga human beings, paiba-iba ang ating isip. We are fickle and we are easily distracted from the way that God wants us to travel. And thus, we continuously break the heart of God. Mga kapatid, sa ating pong nagninilay ng story ni Bartimaeus, sana po maisip natin na ang Diyos nasasaktan din. Ang Ama natin sa langit ay nasasaktan every time na pinipili natin, every time we choose our way instead of His way. So sana, gaya ni Bartimaeus, when Jesus told him to go his way, hindi na kinailangan ni Jesus na sabihin, go my way, kundi pinili niya yung way na sumunod kay Jesus. At ano po yung challenge para sa atin? Challenge na sa ating lahat dito po sa story ni Bartimaeus. Seek Jesus with boldness. The story of Bartimaeus challenges us to seek Jesus with the same boldness and faith that he displayed. Meron pa bang mga areas sa buhay natin where we need Jesus to intervene, to restore our spiritual sight, to heal our wounds? Huwag po tayong matakot na lumapit sa Kanya, na umiyak sa Kanya. Huwag tayong matakot na magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, na naisip natin pag nagkaroon tayo ng intimate relationship with Jesus, marami tayong i-give up. Hindi na natin magagawa yung mga bagay na gusto natin gawin. O kaya iniisip natin, baka hindi naman ibigay ni Jesus yung hinihiling natin. So, yung gusto natin, yung tayo pa rin ang magdedesisyon para paabot natin yung mga pangarap natin. Ang sabi po sa Matthew 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Let us take time to identify the areas of our lives where we need Jesus to move. Let us bring those needs before Him and trust that He will respond with the same compassion and transformative power that He showed to Bartimaeus. Yung miracle po na nangyari kay Bartimaeus is a reminder that when we encounter the living Christ, our lives will never be the same again. Like Bartimaeus, let us have the courage to throw aside our garments and pursue Jesus with reckless abandon, trusting that He will meet our greatest need. So let us seek Jesus with boldness. And after we have sought Jesus, we have come to Jesus, let us follow Jesus boldly. That is another challenge for us. Sumunod po tayo kay Jesus ng buong tapang. Yung blindness po ni Bartimaeus was not just physical. It was also spiritual. So when Jesus healed Bartimaeus, He simultaneously gave instructions to him to go his way. When Bartimaeus received his healing and his eyes were opened, nung gumaling po si Bartimaeus sa kanyang pagkabulag, hindi lang po physical ang gumaling sa kanya, kundi yung kanyang spiritual na blindness. At nabuksan, hindi lang yung kanyang physical eyes, kundi yung kanyang spiritual eyes. At nalaman ni Bartimaeus na isa lang ang dapat niyang gawin, isa lang ang pinakamahalaga. Kahit sinabi ni Jesus na go your way, alam niya kung ano yung way na dapat niyang puntahan. And the way that he chose was to follow Jesus. Bartimaeus' way was to go the way Jesus was going. Ang way na pinili ni Bartimaeus ay yung way na kung saan si Jesus papunta. He followed Jesus without hesitation, nothing but focus upon Jesus and His way.
Like Bartimaeus, we were all blind and now we can see. Lahat po tayo, bago natin tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay lahat, hindi tayo bulag physically, but bulag spiritually. Ngayon, nakakita na tayo, alam na po natin ang katotohanan, we must now be bold like Bartimaeus. Bold, courageously, and shamelessly pursue Jesus. Wag nating ikahiya ang pagiging alagad ni Kristo. Wag tayong matakot, wag tayong maging kimi. Let us be bold to proclaim about Jesus. Hindi dapat ikahiya ang pagiging anak ng Diyos, alagad ni Kristo. Let nothing stand between you and Jesus. Even when the world, kahit na ang buong mundo pa, yung mga kaibigan mo, kahit na yung mga taong close to you, pamilya mo, pinipigilan ka lumapit kay Jesus, asawa mo, anak mo, lahat kapatid mo, sino man sa pamilya mo, even kung sila man lahat ay pinipigilan ka kay Jesus, na to shut up and wag ka nang magsasalita tungkol kay Jesus, wag ka nang lalapit pa wag ka nang pupunta pa sa mga gawain tungkol kay Jesus. Do not listen to them. Pursue Jesus loudly and boldly. Jesus requires all of us, and there's nothing in Scripture that speaks of partial surrender. Ang gusto ni Jesus yung buo, hindi po yung complete surrender, hindi partial. Ito lang muna susuko kay Jesus, susuko ko yung iba, tsaka na lang iba. Ang gusto po ni Jesus, complete surrender. It is all or nothing. We can follow Jesus as Bartimaeus did, or we can go our own way as the young ruler did. So, ang challenge po sa atin, seek Jesus boldly and follow Him boldly, just like what Bartimaeus did. Mga kapatid, habang nandito po tayo sa lupa, while we are still here on earth, we need to remember this world is not our home. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, hindi po ang mundong ito ang ating tunay na tahanan. We are still in this world, but we are no longer of this world. Heaven is our true home. Earth is only our temporary address, and one day we will leave this world. So habang nandito pa po tayo sa mundong ito, we have to keep our eyes focused on Jesus and keep doing the things that will bring us or draw us closer to Him. It is easy for us to make excuses for the things that we should do, but we are not doing. Patandaan po natin, there will come a time that God will show up and papakita sa atin ng Diyos na kailangan natin gawin, mga kailangan natin gawin. Let us ask ourselves daily, lagi po tayong mag-reflect, are we ready to leave everything behind and follow Jesus? O baka until now, we are still hampered by all the stuff that we are holding on in this life. Ready na ba tayo na i-give up ang lahat ng mga bagay sa mundong ito para makasunod kay Kristo? Lahat ng mga bagay na nagiging sagabal para tayo ay makasunod sa Kanya, para maibigay natin yung ating 100% na loyalty kay Jesus, are we willing to give them all up? O baka naman hanggang ngayon, pinipili pa rin natin na mag-cling o panghawakan yung mga bagay sa mundong ito na nagiging sagabal para tayo ay lalo maging intimate ang relationship sa Panginoon. Are we willing to accept the truth and allow Jesus to set us totally free? Or do we still allow some things of this world to blind us spiritually? Brothers and sisters in Christ, at sa lahat po na nakakapanginig ng ating midweek fellowship sa araw na ito, the story of blind Bartimaeus should be our story.
Unlike many who were simply curious about Jesus, who only came to Jesus to seek his blessings, Bartimaeus understood the true nature of who Jesus was, the Messiah, the Son of David, the one who could truly transform his life. Hindi po kagaya ng mga iba na lumapit lang kay Jesus dahil curious lang sila. Siya nga ba talaga ang tagapagligtas? Siya nga ba ay Diyos? O yung mga tao na lumapit kay Jesus para lang doon sa blessings na tatanggapin. Sana hindi po tayo ganyan. Na hinahanap natin si Jesus para lang sa blessings. Na puro blessings ang hinahanap natin pero hindi naman tayo nag-e-effort man lang na makasunod sa kanyang kalooban. Let us not seek the gifts, but let us seek the giver. Sana maging kagaya tayo ni Bartimaeus na kilala natin, manalig tayo na si Jesus lamang ang Messiah, ang tagapagligtas na makapagbabago ng ating buhay. Bartimaeus was determined to encounter Jesus even in the face of those who tried to silence him. He did not let anything, not even his cloak, a critical item for his physical survival, to prevent him from getting to his Savior. Ganon na lang po ang determinasyon ni Bartimaeus na lumapit kay Jesus, na magkaroon ng personal na relasyon sa kanya. Kahit na lahat ng tao sa paligid niya ay pinipigil siyang lumapit kay Jesus o tumawag kay Jesus. Maging yung balabal niya na napakahalaga para sa kanya. Yung buhay niya, ang kailangan niya sa kanyang survival. Inihagis niya to nang siya ay tinawag ni Jesus. Sana po maging kagaya tayo ni Bartimaeus na si Jesus na po ang focus ng ating buhay. The only audience that we will desire to please in our life. Like Bartimaeus, we should be so desperate for Jesus that we should chase after him despite what others say to us. Wag na po nating habulin pa yung kung anong bagay sa mundong to. Wag na po nating i-idolize pa yung kung sino mang tao sa mundong ito na siya yung gusto nating habulin. Kung meron tayong hahabulin, kung meron tayong magiging desperado na tayo para kay Jesus at habulin na natin si Jesus. Hindi ang mga bagay sa mundong ito, hindi ang sino mang tao sa mundong ito. At hindi na po natin dapat pinapahalagahan pa yung mga bagay na sinasabi ng mundong ito tungkol sa atin dahil tayo ay mga alagad ni Kristo at anak ng Diyos. We should want to be with God so much that we will not allow any obstacle to stand in our way. Dapat ang Diyos na po ang pinakaimportante sa ating buhay na kahit ano pa yung balakid na magiging hadlang sa ating pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya, ito po ay willing nating i-give up na lahat. Bartimaeus showed us that when we are truly desperate for a touch from Jesus, we must press on regardless of the obstacle. Ano man yung nararanasan natin, anumang paghihirap, anumang pagsubok na mabibigat, ano man yung distraction sa mundong ito, huwag nating pabayaan na maging dahilan para tayo ay lumapit o mas magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Jesus. The persistent and unwavering faith of Bartimaeus should teach us not to allow the voices of the world to drown our own cries for help and our desperate pleas to encounter the Savior. Huwag po nating hayaan na yung mga iba't ibang boses sa mundong ito ang maging daan para yun pong hindi tayo lumapit sa Panginoon o hindi yung maging daan para hindi natin ma-encounter si Jesus in a more intimate way. Tandaan po natin, ang mundong ito hindi natin tutahanan. Ang mga tao na wala sa Panginoon, hindi po sila hindi po natin dapat pahalagahan yung mga nasa mundong ito, lalong-lalo na po
yung mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon. Hindi po sinasabi na tayo po ay magiging hostile sa mga tao sa mundong to. Hindi po. Lagi po tayong maging mapagmahal. I-extend po natin ang pagmamahal ng Diyos kahit dalo sa mga tao na hindi po kaibig-ibig. Love even our enemies. Lagi po nating ipapakita yung pag-ibig ng Diyos. Lagi nating ipaparamdam sa ating kapwa yung kagandahang loob ng Diyos. But we must never let the world compromise our faith and our desire to have a more intimate relationship with God through our Savior, to our Lord and Savior, Jesus Christ. Ulitin ko po, isa na lamang po ang audience na dapat nating i-desire na mabigyan ng kaluguran. At yan ay ang Diyos natin, ang Ama natin sa langit, sa pamamagitan ni Jesus. Like Bartimaeus, ang focus na po natin, si Jesus lang. Hindi ang mundong ito, hindi ang anumang bagay sa mundong ito, hindi ang sinumang tao sa mundong ito. Salamat po muli sa salita ng Diyos sa araw na ito. Nawa po sa buhay ni Bartimaeus, ang buhay ni Bartimaeus ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat para makita po natin na kung gaano kahalaga na ang Panginoon ay mahalin natin, bigyan natin ng all out nating pansin, all out po nating attention, all out po nating love and loyalty dahil ang Panginoon lang naman po talaga ang nagmamahal sa atin with an endless, with an everlasting and unconditional love at yung makapagbibigay po talaga ng desire ng ating puso na makakabuti sa atin and will lead us to eternal life. God bless us all po. Sama-sama muna po tayong magpasalamat sa Panginoon. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami muli na sa iyong mga salita sa araw na ito. Muli kami napaalalahanan kung paano kami dapat mamuhay sa mundong ito. Kung paano kami magiging asin at ilaw sa mundong ito, buhay na patotoo ng iyong pag-ibig, buhay na patotoo na iyong kagandahang loob, buhay na patotoo na kung paano yung pagkakaroon ng relasyon sa iyo ay magbabago ng buhay na patotoo na ang lahat ng buhay na patotoo ng iyong kabutihan na nais mong ipadama sa lahat sa pamamagitan ng aming mga buhay. Lord, salamat po na muli mong pinaalala sa amin kung gaano kahalaga na manatili na kaming nakatuon ang paningin sa iyong anak na si Jesus. Dahil sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, ay maisa sa katuparan sa aming buhay ang lahat ng mga pangako mo na tutuparin mo sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Salamat po Ama na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay muli kaming napaalalahanan kung gaano kadakila ang iyong pagmamahal na ang nais mo, ang lahat ng tao, ang lahat ng nilikha mo ay magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Nawa po Ama, patuloy mong magamit ang aming community para mas marami pa ang makakilala sa iyong anak na si Jesus at mangyari ang iyong kalooban na ang lahat ng tao sa mundong ito ay magkaroon ng kaligtasan at maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa at buhay na walang hanggan sa langit. Ama, nawa, ang iyong banal na spirito ang patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon at ng tulong para kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban sa lahat ng sandali ng aming buhay upang kami man ay maging daluyan ng iyong pagpapala at maging daan para ang mas marami pang tao ang lumapit sa iyong anak na si Jesus. Salamat po Ama sa patuloy mong pagpapala sa aming community, mula sa aming pastor, sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng members at sa aming pong mga sambahayan. Nawa po ay patuloy mo kaming magamit para sa ikalalaganap ng iyong mabuting balita
ng kaligtasan pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Nawa din po, Ama, sa pamamagitan ng aming mga community ay mas marami pa ang lumapit sa iyong anak na si Jesus. Ito po ang Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan at karangalan, ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po ay pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Minsan pa purihin po natin ang Panginoon. Amen. Nawa po napagpala po ang bawat isa sa Word of God na ating pong natanggap sa gabing ito. At maging bahagi na rin po ito ng pang-araw-araw nating buhay. Patuloy pa rin po natin suportahan ang mga gawain po sa lingkod. Katulad po ngayon, Midweek Fellowship, every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. At ang ating pong Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At siyempre po ang ating Sunday Fellowship, dalawang session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At muli po, maraming salamat sa ating Panginoong Hesus. At ang tema po natin, pastor natin, mahal natin. Ang community po natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. At ang tema po natin, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Amen. Marami pong salamat. God bless us all. You're lovely and love.